source or sino nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pero tinignan din namin yung accounts ng Baofu Land, no? Of which ikaw ang presidente, tama? Ng Baofu Land? Hindi po. Wala po akong pinirmahan na any bank Hindi. documents po Oo ng nga, but Baofu. ikaw ang presidente ng Baofu Land, tama? Before po ako nag-divest po. Correct. Nung lupa pa lang po siya. Oo. Hindi, dinivest mo siya is 2000, before election, 2022. Based sa mga records, 2022. So, from 2019, nung nag-incorporate in Baofu, until 2022, ikaw pa rin yung presidente and you own 50%. Ngayon, nakita namin sa mga accounts na ang Baofu may binayaran na isang Howley Builders Construction, of which nakita namin yung ID at ibinigay sa amin rin ito ng mga nag-grade sa Bamban. At meron din kaming nakita Max Gear Construction Supply, no, na binayaran itong Baofu Land. Chinek ko sa internet, itong Max Gear is a equipment supplier. No? Wala po akong idea. Equipment supplier siya. So, dito makikita natin na ang Baofu nagbayad sa contractor na Howley, nagbayad rin sa equipment supplier na Max Gear, of which ang Baofu, ikaw ang presidente at 50% owner. Pero, ang pera nanggaling sa QJJ Farm. Kung makikita nyo, QJJ Farm credit the account of Baofu. So, ang ibig sabihin nito, ang perang pumasok sa QJJ Farm, kaninang pinakita namin 3 billion, pumunta dito sa Baofu at binayaran ni mga contractor. Ito yung matagal na namin ni Sen. Risa hinahanap because honestly, na dead end kami dito. But based on our research, ngayon, natitrace na namin saan nanggaling ang pera, sino yung mga contractor, at definitely yung pera bumagsak sa kumpanya nyo, QJJ Farm, at bumagsak sa personal account mo as Alice Guo. Sen, hindi ko po siya masasagot kasi wala po akong matandaan. Ido-double check ko po pero wala po akong maalala na may ganun transaction po. Paano hindi mo maalala? You're the president in 2020. Nag-divest ka lang dyan before you became a mayor noong 2022. Opo, Sen. Pero doon sa account po ni Baofu, never po ako naging signatory. At never po ako sumali po sa pag-open po ng account ng Baofu. Imposible naman yun kung ikaw ang presidente, hindi mo alam kung saan pumupunta yung pera. Pero definitely, alam natin na galing sa QJJ Farm yung pera. Ang pagkakatandaan ko po, wala po ako naalala na may pera po na galing sa QJJ. Ido-double check ko rin po. Yan naman yung standard na sagot mo, no? Wala kang maalala, i-check ko sa records ko. So, but itong records na ito, official to. Itong records na ito, hindi naman magsisinungaling dahil ibinigay ito sa committee at tinagpi lang namin to para makita namin yung totoong larawan. Dahil yan importante sa amin, malaman namin kung saan nanggagaling yung pera. Madam Chair, I know that we are rushing against time, pero merong a few items na lang, no, with the permission of the good chairperson. And kanina madalas ko marinig sa iyo na sabi mo wala kang connection sa Pogo at wala kang connection sa mga doon sa operation ng Pogo sa Bamban. Pero meron din kaming nakitang mga dokumento na nagbabayad sa Tarelco. No? And itong mga dokumento ito nakapangalan sa iyo. No? And in 2022, kita lang namin in 2022, yan. Mayor ka na nito noong 2022. December 29, 2022, nagbayad ka ng 28 million in cash to Tarelco. At ito ay nakapangalan sa iyo, yung kontador.
in September 11, 2022, nagbayad ka rin ng 5.4 million in check. In 2023, bago lang to. January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, in cash. And in January of 2024, 5.3 million in check. Paki-flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So mayor ka nito. Nung nagbayad ka nung nagbabayad ka ng Tarelco. At sinabi mo kanina wala kang connection sa Pogo. Pero pag walang kuryente, walang Pogo. No, ganun kasimple lang 'yon. 'Di ba? Kung hindi mo yung binayaran ng kuryente, walang Pogo, walang mare-raid, walang human trafficking, walang torture, wala. Pero tuloy-tuloy ka nagbayad. Even nung mayor ka, nagbayad ka. Even this year, nagbayad ka. So alam mo na may nangyayari dyan. At we can also prove na yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size, yung laki ng Pogo Hub doon. No? Pero ito, makikita natin, mayor ka na nung nagbabayad ka. Kaya hindi lang to, narinig ko, sinabi mo last time, nakapangalan lang sa'yo. Hindi nakapangalan to sa'yo. Gumawa ka ng cheque, binayaran mo, nag-withdraw ka ng 28 million, binayaran mo. So hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba. Nasa pangalan mo pa rin itong kuryente ito. So, in other words, active participant ka dito sa Pogo Hub in Bamban. Sen, dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po, I refuse to answer the question po. Sorry po. Ayan, hindi mo sasagutin, but again, no, yung ebidensya, malakas na malakas, yung dokumento, malakas na malakas. Kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Dahil madalas kong maririnig sa'yo, hindi ka active participant dyan. And lastly, Madam Chair, kaya pa ba ng... One last question, Mr. Chairman, because Sen Bombro is also going to question. Yes, one last point, Mr. Chair, because it's connected to this. No. Nakita rin namin sa aming mga research at doon sa mga dokumento, dahil alam nyo, actually itong mga dokumento sa likod, Ms. Go, ito yung mga dokumentong pinapadala dito at binabasa namin lahat yan at tinatagpi-tagpi ho namin. Kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng komite. At nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretso yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm nagbayad ng kuryente in different dates diretso sa Tarelco. In 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin, iba-iba, no? May 1.3 million, 5 million diretso to Tarelco. In 2023, no, yung QC Genetics nagbayad rin ng different amounts, no? 6 million, 2.6 million diretso to Tarelco. Sino ang presidente ng QC Genetics? Ms. Alice. Ako po. Kayo ang presidente ng QC Genetics. So in other words, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh. Tinransfer mo sa QC Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Wala pong pumasok ng 1.9 billion, Your Honor. At for that question po, I invoke my right po. Gawa po meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po At dito. gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. No?
Residente ka ng QCG Genetics, mayor ka na ng Banban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Bamban. At in QCG Genetics, tinignan rin namin sa salin mo, hindi naka-declare yung equity participation mo in QCG Genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong i-emphasize, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan. Kaya yung statement mo na madalas mo marinig na wala kang participation, base sa dokumento, active participant ka at ginagamit mo pa yung family businesses ninyo para pondahan itong Pogo Hub sa Bamban. No, yun po ang aking gustong i-emphasize, Madam Chair. Any comments to that? Ms. Go? Sen, dinideny ko po. Uulitin, yung doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di po ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero wala, hindi ka naman pwedeng hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QC Genetics, binayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Banban at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. For that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Sige, gusto ko lang Madam Chair, gusto ko lang naman ilagay yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin to disprove para mapatunayan natin na si Guo Huaping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Terelco in cash, paying Terelco in check using her own family businesses. Meron pa ho kaming actually mga ibang ebidensya but I will yield for now and I'm sure na meron pa naman tayong second hearing to this on this topic. So thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much, Sen. Sherwin. So now, you have the floor. Last 6 minutes ng ating hearing. If you could take 5 minutes sa first round natin and the chair will take the last minute. You have the floor, Sen. Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ng katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat, marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte but to tell the truth sa pagkakilala ko po sa kanya. Knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po,
lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalong-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I am against sa Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo, Senbong. So before we suspend this hearing, one quick question, quick initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a Pogo in Cebu. Tama po ba na you established links also to the Pogos in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Go? Yusek? Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig. Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalungkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Huaping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Huwaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police. Kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Yes, oo. So, nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat at sa aking mga kasama dito sa Senado, this hearing is suspended.